mainit na balita ngayong tanghali. Retired General Charles Calima tinanggal na bilang Acting Intelligence Chief ng Bureau of Immigration matapos masangkot sa umano'y kasong extortion. Mahigit 1 bilyong pisong halaga ng mga iligal na droga na kumpiska ng Bureau of Customs sa loob lamang ng 5 buwang operasyon. Senado nagsasagawa ng executive session tungkol sa investigasyon sa pagpatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. PNP responders tangka ang ikalawang dikit na panalo sa pagpapatuloy ng second round eliminations ng 5th UNTV Cup kontra BFP Firefighters sa Linggo. Isang lola na may sakit sa balat natulungan pa may paggamot ng UNTV. At dandang manunood dumagsa sa Sponsors Night screening ng pelikulang Isang Araw, Ikatlong Yugto, konsepto at mahatid na aral ng advocacy film, magsisilbing gabay at inspirasyon sa pambansang pulisya ayon sa ilang PNP officials. Magandang tanghali. Sinampahan ng reklamong corruption of public officials at wiretapping ng Bureau of Immigration and Chinese gambling tycoon na si Jack Lam. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Sinampahan ng corruption of public officials at wiretapping ang Chinese gambling tycoon na si Jack Lam dahil sa umano'y panunuhol sa mga opisyal ng Bureau of Immigration kapalit ng pagpapalaya sa mga Chinese national na nahuling iligal na nagtatrabaho sa kanyang Fontana Casino sa Clark, Pampanga. Ayon kina Deputy Commissioners Al Argusino at Michael Robles, nangyari ang tangkang panunuhol sa isang restaurant sa City of Dreams sa Parañaque City noong November 27. Si retired Police General Wally Sombero umano ang nagsilbing emisaryo ni Lam at naghatid ng 50 million pesos at kasama nito ang 2 interpreter ni Lam. Bukod dito, palihim din umanong inirecord ang pakikipag-usap ni na Argusino kay Sombero kaya't sinampahan din sila ng wiretapping. After the termination of our investigation, we have prepared and filed this complaint affidavit, a joint complaint affidavit in the city of Parañaque for the offenses of corruption of public officials and violation of RA 4200 or otherwise known as Anti-Wiretapping Act. Kasama din sa inireklamo sina Sombero, Acting Immigration Intelligence Chief Retired General Charles Calima at ang mga interpreter ni Lam. Ayon kina Argusino, kinuha ni Sombero ang 2 million pesos ng umano'y bribe money habang 18 million pesos naman ang kinuha ni Calima. Kahapon, personal na ibinigay ng 2 opisyal ng immigration ang 30 million pesos na bahagi umano ng perang galing kay Lam. Kaya, okay, we are accepting this, but this is only for safekeeping of evidence or alleged evidence, and without prejudice to the ongoing investigation that is being currently made by the National Bureau of Investigation and by the Bureau of Immigration, and of course by the Department of Justice in Parañaque. Masama naman ang loob ni Secretary Aguirre dahil sa nangyari lalo na't kabrad nila sa fraternity sina Argusino at Robles at kasama pa ang mga ito sa nagtanggol sa disqualification case ni Pangulong Duterte noong panahon ng kampanya. Yes, siyempre you felt betrayed. You felt that they were not following the order of the President to go after corruption. Tiniyak naman ng kalihim na magiging patas ang investigasyon ng NBI, Immigration at ng City Prosecutor ng Parañaque. Sa ngayon, hindi pa masabi ng kalihim kung nangotong talaga ang mga opisyal o kung tinangkas silang suhulan ni Jack Lam. According to Sombero, these are extortion money. According to the commissioners, these are frame-up, set-up money. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Kinumpirma naman ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na tinanggal na niya sa pwesto si Acting Immigration Intelligence Chief Retired Police General Charles Calima. Kabilang si Calima sa sinampahan kahapon ng reklamong corruption of public officials at wiretapping, kaugnay ng umano'y tangkang panunuhol kina Immigration Deputy Commissioners Al Argusino at Michael Robles. Sinasabing napunta kay Calima ang 18 million pesos
na bahagi ng bribe money galing kay Jack Lam para mapalaya ang mga Chinese illegal workers na inaresto ng mga otoridad sa kanyang Fontana Leisure Park and Casino sa Clark, Pampanga. Inirekomenda na rin ni Secretary Aguirre kay Pangulong Duterte na tanggalin sa pwesto sina Argosino at Robles dahil sa pagkakadawit ng mga ito sa iskandalo. Maabot na sa mahigit sa 1 bilyong piso ang halaga ng mga illegal na droga na nakumpiska ng Bureau of Customs sa loob lamang ng 5 buwan. Mula sa Maynila may report si Aiko Miguel live. Aiko. Yes, Lord, tinatayang 1.266 billion pesos na ang nakumpiskang illegal drugs ng Bureau of Customs sa iba't ibang pantalan at mga lugar sa bansa. Ito ay sa loob lamang ng 5 buwan na panunungkulan ng bagong administrasyon ng Bureau of Customs mula Hulyo hanggang sa unang linggo ng Disyembre. Kadalasang ecstasy, cocaine at shabu ang mga nahuhuling droga ng BOC. Katulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng PIDEA. Ang mga nahuhuli nilang drug mule ay mga foreign nationals gaya ng Caucasian, Brazilian, Venezuelan, Malaysian at Chinese. Sa kasalukuyan ay nasa kustodiya sila ng PIDEA. Napag-alaman floor ng Bureau of Customs na talamak pa rin ang pagpasok ng illegal drugs sa bansa, lalo na't isinisilid ang mga ito sa iba't ibang gamit gaya ng chocolate canisters, mga kahon ng laruan at mga parcel na ipinapadala sa mga post office sa bansa. Ayon kay BOC Commissioner Nicanor Feldon, agresibo at maparaan ang mga drug syndicate sa paggamit ng mga bagay at mga drug mule upang maipasok ang iba't ibang illegal drugs sa bansa. Kaya naman puspusan ang pagbabantay ng ahensya sa mga pantalan, paliparan at post offices. Sa kasalukuyan, hindi lang ang droga ang nakukumpiska ng Bureau of Customs kundi maging ang mga iba't ibang kontrabando na pilit na ipinapasok sa bansa na umabot na rin sa bilyong halaga ng pera ang katumbas. Floor layo ng BOC na masumpo ang smuggling ng iba't ibang gamit at mga droga bilang bahagi ng programa ng Ahensya ng Transparency at Anti-Corruption Practices. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Floor. Aiko Miguel, nagulat mula sa Maynila. Kasalukuyang tinatalakay sa executive session ng Senado ang naganap na pagpaslang kay Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. Mula sa Pasay City, may report si Joyce Balancio live. Yes, Joyce. Tanghaling sa'yo, Flor. Halos kakatapos nga lang ngayon ng isinagawang executive session ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs patungkol sa pagkakapatay nga o kaso ng pagkakapatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Ayon kay Senator Richard Gordon na co-chairperson ng komite na pag-usapan sa closed-door meeting ang status ng mga polis na nasasangkot sa pagpatay kay Espinosa. Binigyan din anya ng mga senador na dumalo sa pulong na nais nila mapabilis na ang takbo ng hearing ng Senado at ang agarang paglalabas ng report ng komite patungkol sa issue. Kabilang anya sa mga dumalo sa session kanina ay ang National Bureau of Investigation, pati na rin ang mga polis na nasasangkot. Ayon naman kay Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre na naroroon din kanina na pag-usapan din sa pulong yung report ng NBI na nagsasabing rub out o may tuturing na rub out ang insidente ng pagpatay kay Espinosa. Sa ngayong floor ay konti pa lang yung detalye na nakalap natin patungkol dito sa importanteng executive session na isinagawa ng Senado at inaantay natin ngayon na makapanayam si Senator Panfilo Lacson para sa iba pang detalye. Floor? Joyce Balancio, nagulat mula sa Pasay City. Mainit ang naging pagsalubong ng Filipino community kahapon kay Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagdating sa Cambodia para sa isang araw na state visit. Narito ang report ni Rosalie Coles. Nasa Cambodia na si Pangulong Rodrigo Duterte para sa isang araw na state visit. Pasado 6:00 ng gabi nang lumapag ang eroplanong sinasakyan nito sa Phnom Penh. Agad itong dumiretso sa Sofitel Phnom Penh Pokitra Hotel kung saan mainit itong sinalubong ng mga kababayan nating nagtipon-tipon sa lugar. Unang iniulat ng punong ehekutibo ang mga bagay na nagawa na nito sa loob ng ilang buwang panunungkulan. Samantala, muli namang ipinaliwanag ni Pangulong Duterte ang dahilan kung bakit muling ibinalik sa pwesto bilang hepe ng PNP-CIDG Region 8 si Police Superintendent Marvin Marcos. Pinanindigan din ito ang desisyong suportahan ng mga pulis na sangkot sa pagkakapatay kay dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Si Espinosa ay isa sa una ng pinangalanan ni Pangulong Duterte na umano'y narco-politician. Of course, I will believe the police. Sabi ng NBI is still under me.
Secretary of Justice is my cabinet member. Kung talagang lakarin ko, di sabihin ko sa NBI, palabas mo na lumaban. But sabi ng NBI ngayon, murder. Oh well, sabi ko, unless there is a case filed and convicted, I would still believe the police and even the military for that matter. Samantala, ngayong araw ay inaasahang makikipagkita si Pangulong Duterte kay Cambodian King Norodom Sihamoni at may bilateral meeting sa Prime Minister na si Hun Sen. Inaasahang matatalakay ng mga ito ang kaugnay sa regional defense at security issue. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Inamin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga iniindang sakit sa kanyang pagsasalita sa harap ng opisyal ng Wallace Business Forum sa Malacanang bago siya umalis patungong Cambodia kahapon. Nagbabalik si Rosa Licoz. Bukod sa migraine at Berger's disease, inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na mayroon pa siyang iniindang sakit sa kanyang spine o gulugod. Hindi niya anya ito pina-oopera dahil ayaw rin ng kanyang common law partner na si Shelito Hanilet Avancenia. So that if you guys see me always on the sad note mode and actually pushing a nerve here to relieve the pain. And even when I'm doing the arms akimbo and sometimes I do this, it's actually pushing something here to relieve the pain. I cannot afford the operation. It's not because I do not have the money. I have the money to pay for it. It's because my wife said that one nerve cut is you're dead forever. Bagaman aminado si Pangulong Duterte na gumagamit siya ng painkiller para sa pasyenteng may cancer, itinanggi naman itong mayroon siyang ganitong uri ng karamdaman. I used to press something here, fentanyl. It's a painkiller. It's being used by patients with cancer. I was only given a fourth of that square thing. There was a time that if I put two, yeah, but not no more because don't believe in cancer. What I have is really Berger's disease. It's an acquired thing that you get from smoking because of nicotine. Nicotine constricts the vessels. Alcohol dilates the vessel. Samantala, wala namang dapat ikabahala ang publiko hinggil sa kalusugan ng Pangulo ayon sa Malacanang. Sinabi ni Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella na hindi seryoso ang spinal issues ng Pangulo. Whatever he mentioned is just part of wear and tear. But he's okay. In fact, if I may be allowed to say, he's looking more guapo these days. I think in Cebuano, I think we have a term for that, miangay. Parang what do you call it? Parang, anong tawag nito? Yung, he likes the job. Ilang beses na paulat na masama ang pakiramdam ng Pangulo kaya hindi ito nakadalo sa mga international engagement. May isang pagkakataon ding napaulat na nag-collapse o hinimatay ang Pangulo sa Malacanang bagaman pinabulaanan nito ng Presidential Communications Office. Batay sa Article 7, Section 12 ng 1987 Constitution, dapat ipabatid sa taong bayan ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo kung magkasakit ito ng malubha. Hindi rin dapat pagkaitang makalapit sa Pangulo ang miyembro ng gabinete sa National Security at Foreign Affairs at ang AFP Chief of Staff sa panahon ng gayong pagkakasakit. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Nilinaw ng mga miyembro ng Government Peace Panel ang posisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa pagpapalaya sa mga political prisoners. May report si Victor Cosare. Hindi tuluyang tatalikuran ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pangakong pagpapalaya sa mga tinaguriang political prisoners. Ayon sa government peace negotiators, nais lang munang ayusin ng Pangulo ang pagkakaroon ng tigil putukan bago isakatuparan ang iba pang hakbang. He never said that he will not release, only that he has made mention of another equally important issue, which is the bilateral ceasefire. In context, the President says release all. Hindi naman niya sinabi release all at the same time.
You know why? Because of the reality of the legal system. Sa ngayon, hindi pa natatapos ang pagbalangkas sa isang permanent bilateral ceasefire deal ng pamahalaan at ng Communist Party of the Philippines. We still have to finalize some of the major details in the agreement, such as the violations, the monitoring mechanism, the peace negotiation, the peace talk between government and NDF are on track. Kumpiyansa ang GPH Peace Panel na tuloy ang third round of formal talks sa Enero kung saan tatalakayin ang issue ng socio-economic reforms at ang iba pang kontrobersyal na mga usapin. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Maring tinutulan ng ilang mambabatas ang pagkakapasa kahapon ng mababang kapulungan ng Kongreso sa panukalang amyendahan ng Sin Tax Law. Mula sa House of Representatives, may report si Nel Maribohok live. Yes, Nel. Floor, nagpahayag ng kanilang pagtutol ang ilang mambabatas sa nangyaring pagpapasa kahapon ng Lower House sa amyenda sa Republic Act No. 10351 o Sin Tax Reform Act. Ayon kay Deputy Speaker Congressman Tia Cayetano na isa sa mga bumoto ng negative, naniniwala ang mambabatas na ang panukala na ito ay banta lamang para bumalik ang bansa sa nakamtan na nito 3 taon na ang nakakaraan, partikular na sa tax collection efficiency, pagbabawas ng korupsyon at epektibong panghikayat sa mga Pilipino na tumigil sa paninigarilyo. Sinabi rin ng kongresista na napatunayan na epektibo ang unitary tax sa ilalim ng Sin Tax Law kung saan ito na ang pinapractice ng maraming bansa sa ilalim ng Framework Convention on Tobacco Control ng World Health Organization. Sa pahayag naman ni Dinagat Islands Representative Kakabagaw, dapat muna anyang i-assess kung gaano ka-epektibo ang Sin Tax Law na nakapasa sa Kongreso ilang taon pa lamang ang nakalilipas. Sa botong 176-30 na may 3 na nag-abstain, nakapasa ang House Bill 4144 sa third and final reading kahapon, kung saan sa ilalim ng panukalang batas, magkakaroon ng 2-tier tax system kung saan ipapataw ang tax rate na 32 pesos bawat pakete sa isang mumurahing sigarilyo at 36 pesos naman sa mamahaling sigarilyo. Ito ay mas mataas kumpara sa ilalim ng 2012 Sin Tax Reform Law na kung saan may isang tax rate lamang na 30 pesos kada pakete. Kahapon, inaprubahan na rin ng Lower House sa second reading ang joint resolution para sa 2,000 pesos SSS pension increase at naratipikahan na rin ng 2017 proposed budget. Ngayong araw ang huling sesyon ng Kongreso para sa kanilang holiday break kung saan hindi na matatalakay sa plenaryo ang panukalang pagbabalik ng parusang kamatayan sa bansa. Floor? Nel Maribohok, nagulat mula sa House of Representatives. Ipinahayag ng social weather stations na nakapagtala ng pinakamababang bilang ng walang trabaho sa sektor ng adult force sa loob ng nakalipas na 9 na taon. Batay sa survey na isinagawa noong September 24 to 27, 18.4% ng adult labor force ang walang trabaho katumbas ng 8.2 million adults. Samantalang 72% naman ang may trabaho katumbas ng 44.7 milyong manggagawa Pilipino. Sinabi ng isang labor organization na ang mababang bilang ng mga walang trabaho sa bansa ay dahil sa seguridad at katiyakan sa pamumuhunan sa ilalim ng Duterte administration. Sinabi ng Associated Labor Union na nasa ilalim ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP na ang kampanya ni Pangulong Duterte sa peace and order at pagsugpo sa katiwalian kaya tiwala ang mga investors na mamuhunan sa Pilipinas. Pinag-aaralan ng Department of Labor and Employment o DOLE na bawasan ang bilang ng mga ipinadadalang household service workers sa Middle East dahil sa tumataas na bilang ng mga OFWs na kailangang i-repatriate. Narito ang report ni Mon Hoxon. Lilimitahan na ng Department of Labor and Employment ang pagpapadala ng mga overseas Filipino worker sa mga bansa sa Middle East, partikular ang mga household service worker. Ito ay bunsod ng tumataas na bilang ng mga OFW na kailangang i-repatriate ng kagawaran dahil sa iba't ibang kaso. Kamakailan na ipinanukala sa Senado ang pagkakaroon ng 100 million pesos na Emergency Repatriation Fund para sa pagpapauwi sa mga distressed OFW. Ang inaalaw na lang namin mostly yung mga skilled workers gaya ng mga electricians, welders,
construction workers, yung saka safe na ngayon, hindi yung mga HSW medyo delikado na especially doon sa Kuwait. Isa si Apolinar sa mga kababayan nating namamasukan sa Qatar. Ngunit nagpaplano na siyang umuwi sa Pilipinas dahil halos wala na rin natitira sa kanyang sahod na umaabot sa 30,000 pesos. May malaki nga po ang sahod dito, may kagat, kapalitan po ng pera natin. Kaso po, yung gastusin din po, ganun din po. Ganun din po ang resulta. Pinakamahirap po doon kasi ang mapalayo po sa pamilya. Nakahanda naman ang pamahalaan na magbigay ng mga trabaho at pagkakakitaan sakaling makabalik sila ng Pilipinas. Pero kailangan gumalaw yung tao. Kailangan din yung tao, yung ating mga kababayan, talagang magsisikap talaga. Hindi kaya ng gobyerno lang na programa to. Sila mismo, yung mindset na magtrabaho ako, hanap akong trabaho, hindi ako tatambay, hindi ako inom-inom. No? Maghanap akong trabaho or maghanap akong negosyo, gawa akong negosyo. Hindi naman nangangamba ang pamahalaan na mabawasan ang remittances mula sa mga OFW kahit magkaroon ng ban sa mga domestic helpers sa ilang bansa sa Middle East. Noong nakaraang taon, umabot sa 1.3 trillion pesos o 10% ng gross domestic product ng bansa ang nagmula sa mga OFW remittance. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Simula sa December 25, tax-free na ang mga balikbayan boxes na naglalaman ng 150,000 na ipinadadala ng mga Pilipinong naninirahan sa ibang bansa dito sa Pilipinas. Ang report ni Aiko Miguel. Magandang balita para sa ating mga kababayang naninirahan sa ibang bansa dahil simula December 25 ay ipatutupad na ang Customs Administrative Order 05-2016 on duty and tax-free balikbayan boxes. Ibig sabihin nito ay maaaring magpadala ang ating mga kababayan ng balikbayan boxes ng 3 beses sa loob ng 1 taon. Upang gamit itong pribilehiyo na to ay kamag-anakan ng nagpapadala. So ang mga requirements po, qualified Filipino while abroad, 3 shipment, maximum 150,000. Dapat ang ultimate consignee. Mayroon lamang information sheet mula sa BOC na dapat i-fill out ang isang sender upang maka-avail ng pribilehiyong ito. Maaaring ma-download ang information sheet sa website ng BOC na www.customs.gov.ph. Meron ho kayong kailangan pirmahan na information sheet bago ho ito sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Yan ho ay ipapublish sa December 25 sa araw ng effectivity po nitong kaon na ito. Mahaharap naman sa civil at criminal liabilities ang sinumang matutuklasang nandadaya sa declaration ng items na laman ng isang balikbayan box. If ever a person will be sued for perjury, then definitely we can just refer to the law. Mayroon ding risk management ang BOC upang i-monitor ang mga nakalistang gamit sa information sheet ng mga sender upang makatiyak na hindi gagamitin ni numan ang pribilehiyong ito sa smuggling o sa pagnenegosyo. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Bureau of Customs. Pinag-iingat ang Department of Trade and Industry o DTI ang publiko sa pagbili ng mga food product ngayong holiday season. At samantala, binabalaan din ng DTI ang matindang hindi sumusunod sa Suggested Retail Price o SRP. Nagbabalik sa Aiko Miguel. Kabi-kabila ang mga sale at discounted food products sa mga pamilihan simula ngayong linggo para sa darating na holiday season. Ngunit babala ng Department of Trade and Industry sa mga consumer na suriing mabuti ang label ng mga produkto. Baka mamaya yung presyo mura pero pag tinignan mo maigi, bukas expiry na. O di kaya 1 week from now, expiring na. Paalala rin ng DTI na tiyaking ang mga bibilhin ay mga kailangan lamang upang makatipid at maiwasan ang overspending ngayong holiday season. Let's go with priorities. Nauuna ko minsan yung hindi prioridad na Unahin muna natin pagkain. Kung ano talaga yung kailangan, hindi yung ano yung gusto. Sa Biyernes, nakatakda ring mag-ikot ang DTI sa mga pamilihan upang matiyak kung sinusunod ng mga retailer ang itinakdang suggested retail price. Minumonitor na din ngayon ng DTI kung may mga substandard pa rin na mga pailaw at mga ipinagbabawal na paputok sa merkado.
Meron po kaming standard na sinusunod doon. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Department of Trade and Industry. Samantala, alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Palayo na nasa UNTV Weather Center. Ray? Magandang tanghali lakayat sa ating mga kasambahay. Sa ngayon ay nasa labas na ng Philippine Air Responsibility itong nasa West Philippines na itong low pressure area. Ito yung namataan ng Pag-asa kaninang alas 10 ng umaga sa layong 130 km sa may kanluran niya ng Subic sa may area ng Olongapo. At ayon sa Pag-asa, bagamat nabawasan yung epekto nito sa ating bansa, subalit base dun sa radar ng Pag-asa ay makakaranas pa rin ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan yung area ng Metro Manila, yung Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Mindoro at maging yung Northern Palawan ay makakaranas pa rin dyan ng light to moderate rains. Kung titingnan naman natin yung pinaka-satellite imagery ng Pag-asa, yung himawari, makulimlim dito sa may area ng Mindanao, Lakay dahil ito sa epekto ng isang low pressure area nasa may baba siya ng Mindanao kaya makakaranas pa rin ng light to moderate rains yung area ng Caraga region, maging yung area ng Davao region at yung Soc-Sargen. Light to moderate rains ang ina-expect natin yan. So, generally, malaking bahagi ng ating bansa, makulimlim ang lagay ng panahon. Makita natin, ito epekto nung tinatawag natin na buntot o tail end ng cold front. Kaya patuloy tayo makakaranas sa mga pagulan kasama na sa Metro Manila. Ating latest sa lagay ng panahon, balik sa Lakay. Maraming salamat, Ray Palayo. Nag-uulat mula sa UNTV Weather Center. May babala naman ang Philippine National Police sa mga pulis na huwag magpaputok ng kanilang mga baril sa pagdiriwang ng bagong taon. Narito ang reporter Joan Nano. Mahaharap sa kasong grave misconduct at criminal liability ang sinumang tauhan ng Philippine National Police na lalabag sa kautusan laban sa indiscriminate firing sa pagpapalit ng taon. Ayon kay PNP spokesperson Police Senior Superintendent Jonardo Carlos, hindi nila kukonsintihin ang mga kasamang hindi susunod sa patakaran. Pag kayo na-report, definitely that Chief PNP will not tolerate wrongdoing. So ito nga, kung kayo magpapaputok illegally nung inyong baril, mag-ingat kayo dahil yung taong bayan ang magsusumbong. Kaugnay nito, muli namang hinikayat ng PNP ang publiko na isumbong sa kanilang tanggapan ang sinumang iligal na magpapaputok ng baril kasabay ng pagpasok ng taong 2017. Maaaring tumawag sa hotline 911 o mag-text sa PNP text line 2286. The best po dito ay yung pakikipagtulungan, yung information coming from the public. Sila po yung amin pong talagang aasahan na kapag may nakita po silang nagpaputok, pulis, sibilyan o sino man, itawag kagad. Tiwala ang PNP na hindi tataas ang kaso ng indiscriminate firing kasunod ng utos ni PNP Chief Ronald De La Rosa na huwag selyuhan ang mga baril ng mga pulis ngayong taon upang ipakita sa publiko na disiplinado at profesional ang kanilang mga tauhan. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Camp Crame. At ngayon naman, tuhayan natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Iatin na ating kasambahay na si Frima Salonga Gloria. Magandang tanghali, Frima. Maya paugto Lakay at ining kay katamong balita iba't king niyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Sinigurado na ning lokal na gobyerno ning Negros Occidental na sapating supply na ning manuking probinsya sumangit na ning pamagtas ning demand ngayon ning holiday season. Ining balita ng Lalaine Moreno. Nagtaas ang masobra tunga sa milyon ang demand sang supply sang manok sa probinsya sang Negros Occidental subong nga holiday season. Suno sa record sang Provincial Veterinary Office halin sa regular monthly consumption nga 1.2 million hasta 1.5 million kabilog sang karni nga manok, nagtaas ini sa 2 million subong nga bulan sang Disyembre. So sing November nagsaka na siya ang atong supply kag demand because ang una damo kita sa mga parties nga ginapatigayon. Ginsiguro naman sa PVO nga nagakaigo ang supply sang karne sang manok hasta sa madason nga bulan. Masobra 7 ka milyon nga manok ang production subong nga bulan sa probinsya halin sa backyard racers kag mga commercial poultry farms. Surplus man kita sa
chicken meat in terms of broiler, kag sa aton local produce nga ining free-range chicken. Pero sa pihak sini nagtaas man sa gihapon ang presyo sang karne sang manok nga naglabot sa 165 hasta 180 halin sang nagligad nga 160 pesos. Samtang ginsiguro naman sang PVO nga nagakaigo ang supply sang karne nga baboy sa bilog nga probinsya. Lalaine Moreno, UNTV Balita Kag Rescue, Negros Occidental. Dinalanlaking PNP Standard Handgun Qualification Marksmanship Test ingadwan pulot apat a Lady Cup King San Fernando City, La Union. Ining balita ng Toto Fabros. Napadas ti panakabalin ti panangaramat ti igam kadagiti babae nga pulis di San Fernando City, La Union itinaganuat nga second phase PNP Standard Handgun Qualification Marksmanship Test iti Police Regional Office 1 San Fernando City, La Union Idikalman. Natindaran daytoy ti 20 kitupat nga babae nga pulis di La Union nga pimasa ti umuna nga handgun qualification marksmanship test nga naiganuat iti Setyembre 14. Ang participants natin dito ay police women particularly of course to enhance their shooting capability at saka of course dito sa ating focus on the fight against crimes magagamit nila ito. Kabayatan na suportado met ti La Union PNP ti direktiba ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa nga agbalin nga responsable ti panangaramat ti igam gapuanan ti saanen nga panangikabel ti selyo kadagiti service firearms aging gana masukatan ti tawen. So hindi lang porket naka-muzzle tape ito ay hindi na namin gagamitin because it is muzzle tape. But with this untape firearm, ipapakita namin sa publiko na the community that we are confident enough na mapagkakatiwalaan ang ating kapulisan. Kung meron po kayong makitaan sa mga membro ng ating PNP na they are using their firearms illegally, i-report lang po dito sa pinakamalapit na police stations. Toto Pabros, UNTV, Damag Ken Salakan, La Union. At yan yung kakatamong balita, ibating miyayaliw ang lugar king kakatamong bansa. Ako'y Frima Salonga Gloria, Maya Paugto. Ibalik kayo Ken Lakay. Salamat, Frima Salonga Gloria. Tangka ng PNP responders na may tala ikalawang sunod na panalo sa second round eliminations ng 5th UNTV Cup kontra BFP Firefighters sa darating na linggo. Narito ang report ni Bernard Dades. Oh boy. Omibig step back. Bonbon. Galing. Pipiliting makabawi ng BFP Firefighters mula sa kanilang pagkatalo sa Judiciary Magis noong nakaraang linggo. Makakasagupa ng Firefighters ang PNP Responders sa Game 1 sa linggo alas 2 ng hapon sa University of Makati Gymnasium. Target naman ng PNP Responders na masundan ang kanilang 3 sunod na panalo. Kapwa nangako ang dalawang koponan na mamumuhunan sa mahigpit na depensa sa kanilang nalalapit na bakbakan. So definitely guys, this coming next game namin, doon pa rin kami babalik sa depensa. First we have to watch our game, assess namin what went wrong. Maybe ito pa namin yung defense namin next game. Sa ngayon ay may 4 na panalo at 3 talo ng Firefighters habang 5-2 win-loss record naman ang Responders. Huling naglaban ang PNP at BFP noong December 4 noong nakaraang taon sa second round eliminations kung saan nagwagi ang PNP. Ngunit umaasa ang BFP na kaya nilang tapatan ang 3-time runner-up lalo na't mas lalo pang lumakas ang kanilang lineup sa pangunguna ng 2 dating professional basketball player na sina Emmanuel Anthony Lim at Gilbert Malabanan. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Ang mga balita sa Ibayong Dagat ibibigay ni Darlene Basingan. Magandang hapon sa iyo, Darlene. Good afternoon, Flor, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. Thousands of
people fled the front lines of fighting in Aleppo on Tuesday as the Syrian military advanced on the city's final pocket of rebel resistance. The rout of rebels from more than half of their ever-shrinking territory in Aleppo sparked a mass flight of civilians and insurgents amid bitter weather. The UN Human Rights Office said it received reports of abuses, including that the army and allied Iraqi militiamen summarily killed at least 82 civilians in captured city districts. Turkish and Russian officials will meet on Wednesday to discuss a possible ceasefire and the opening of a corridor. But international efforts to seek a negotiated settlement to end fighting in Aleppo have shown no signs of a breakthrough, with Russia and the United States exchanging recriminations over hitches in ceasefire talks. Meanwhile, in Brazil, demonstrators took to the streets of Sao Paulo City on Tuesday after senators passed a 20-year public spending ceiling as part of an austerity drive by the government of President Michel Temer. Some protesters broke into violence, smashing windows and firing flares at Sao Paulo Industry Federation building. The move to limit spending by constitutional amendment was unprecedented in Brazil and is expected to be followed by an equally unpopular reform of Brazil's generous pension system. Critics say the move will set back Brazilians who are already reeling from the country's worst economic crisis in decades. And in the U.S., President-elect Donald Trump met with Microsoft co-founder Bill Gates on Tuesday at Trump Tower. Trump and Gates have spoken highly of each other during and after the election season, with the future of U.S. innovation being a common focus. At a campaign rally last December, Trump said he would look to Gates to help close that internet up as part of efforts to fight cyber terrorism. Well, just a quick comment. We had a good conversation about innovation, how it can help in health, education, impact of foreign aid and energy, and wide-ranging conversation about the power of innovation. And those are the stories making headlines around the globe. Back to your floor. Maraming salamat sa iyo, Darlene Wasingan. Humanga ang mga kandidata ng Miss Universe Beauty Pageant sa ganda ng tourist spots at nasarapan sa mga delicacies ng Cebu. Narito ang report ni Gladys Tuwabi. Masaya at kakaibang adventure ang naranasan ng first batch ng Miss Universe candidates sa kanilang pagbisita at paglilibot sa Cebu kahapon. Sakay ng bangka, nag-enjoy ang ilang kandidata sa whale shark watching sa Oslob sa southern part ng Cebu. Binisita din nila ang ilang historical places at tourist destinations sa probinsya, gaya ng Mactan Shrine at Magellan's Cross. Bukod sa magagandang tanawin, nag-enjoy rin sila sa pagkaing Pinoy, lalo na ang dried mangoes ng Cebu. I think it's a very beautiful country with some beautiful beaches. Yeah, I like all the beach. I like all the food from the beach, such as coconuts, mangoes. So beautiful beach and delicious foods. Especially, I ate today lots of mangoes, and also especially I love the people. So everywhere. Ikinatuwa rin ng mga kandidata ang magiliw na pagtanggap sa kanila ng mga Pilipino. Well, this is also my first time in the Philippines, and something special about the Philippines is that every location is very different. That's what I noticed. But the similarity about the Philippines is that everyone is so friendly. So everyone here is so friendly, so warm and welcoming, and I think that's the best part about Philippines. That everyone is so very, very hospitable, and it's been such a good experience. Gaganapin ang swimwear presentation sa darating na January 17 sa J Park Island Resort and Water Park sa Lapu-Lapu City, Cebu. So they will be going back to their respective countries, and they will be the first batch will start arriving probably January 13 or 14. We are expecting more or less more than 90 girls to come. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Iisa ang reaksyon ng mga nakapanood sa Sponsors Night ng isang araw ikatlong yugto kagabi na ang mensahe ay ang paggawa ng kabutihan sa kapwa.
Narito ang report ni Grace Casin. Halos 2,000 manonood ang dumagsa sa Sponsors Night kagabi ng pinakaabangang advocacy film, ang Isang Araw Ikatlong Yugto, mula sa panulat at direksyon ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon. Halos iisa ang naging reaksyon ng mga ito matapos mapanood ang pelikula. Mayroon itong kakaibang konsepto na talaga namang kapupulutan ng aral. Kailangan mo magpakababa. Hindi mo kailangan maging mayaman. Kailangan pakinggan mo lang yung sinasabi ng magulang mo sa'yo. Tumatak sa akin yun. Yung isang natutunan ko doon, yung part nung kay Wendell pati yung kay Lara Kigama, na hindi mo maayos yung isang bagay pag parehas kayong tama eh. Minsan kailangan kunin mo yung pagkakamali para magkasundo kayo tapos mas malaman nyo kung ano yung tama. Palaging may takot sa Diyos. Kahit sa pulubi dapat merong awa. Mismo nga mga artista namang kasama sa ikatlong bahagi ng Isang Araw the Movie ay humanga rin ang mapanood ang kabuuan ng pelikula. Ayon sa kanila, naipaabot nito sa mga manonood ang kabutihan at pagmamahal sa Diyos sa buhay ng isang tao. Hindi kasi lahat ng pelikula yun ang foresight o yun ang binibigay eh. Normally, ang lesson ng pelikula is human nature. Diba? So it's very, very seldom. It's the Word of God. Not many Filipino movies are done like that. So it's a good thing na may katulad nila Kuya Daniel, yung team niya, na nag-iisip ng ganung klaseng forte. Dapat naman talaga siguro na sa lahat ng nakikita natin, sa pinapanood natin, dapat siguro talaga may about God, na kasi yun yung maganda sa pakiramdam. And I think if galing talaga kay God yung mga message, yung galing sa Biblia, yun yung talagang tamang lesson na binibigay sa atin. Maging ang cast ng pelikula ay may mga natutunan ding aral sa papel na kanilang ginampanan. Kailangan talaga yung hindi lang nanay, pati yung tatay, kailangan pareho. At saka yung respeto pa rin sa mga magulang, dapat nandun pa rin. Tumatak din sa akin na dapat siguro talagang mas tumulong ako sa mga nangangailangan. Yung simplest na eksena, nabibigyan ng aral, nabibigyan ng moral values. And I'm just thankful that I'm blessed enough na makasama ako sa pelikulang katulad nun na nagpapasa ng ganung klaseng aral. Ayon kay Kuya Daniel Razon, dito makikita ang mensahe na magbubukas sa kaisipan ng anak, magulang at mga ordinaryong tao sa mga bagay na tila nakakaligtaan ng marami. Kasi ang tao, pagka meron kang takot sa Diyos, may kinikilala kang Diyos at kinikilala mo yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, alam mo na nakikita ka niya kahit nasaan ka nandun at siya ang nakakaalam ng puso at isip mo. So ito isang bagay na dapat gagawin mo yung tama, may nakakakita man sa'yo o wala, dahil He's always watching. So Grace Casin, UNTV News and Rescue, Pasay City. Sa napapanahong advocacy film ni Kuya Daniel Razon, Isang Araw Ikatlong Yugto, ay naniniwala ang ilang opisyal ng PNP na magsisilbi itong gabay sa mga pulis sa magtupad ng kanilang sinumpaang tungkulin. Narito ang report ni Brian Evangelista. Dumating na ang isang araw na pinakihintay, ang pagpapalabas ng Isang Araw Ikatlong Yugto sa direksyon at panulat ni Kuya Daniel Razon. Ang pelikulang guguhit sa ating kasaysayan, magbabago ng ating pananaw at magmumulat ng ating mga mata. Hindi ko na alam kung sino yung magkatiwalaan. Kaya I need you. Dahil nasa frontline ang Philippine National Police o PNP sa pinaigting na kampanya ng pamahalaan kontra illegal drugs, naniniwala si Quezon City Police Chief Superintendent Guillermo Eleazar na magbibigay tanglaw sa tatahaking landas ng mga pulis ang nilalaman ng pelikula. Itong pelikulang ito, dapat mapanood to ng lahat, pati na rin ang ating kapulisan, para magsilbing marami kasing aral na pwedeng matututuhan, na pwede nating magamit. Para kay Eleazar, ito'y nakapagbibigay inspirasyon sa hanay ng pulisya upang manindigan sa sinumpaang tungkulin sa bayan. Nakita natin si kasamang Daniel na
ma-portray na hindi lang yung isang pagiging mabuting pulis, kung hindi isang may takot sa Diyos. Na yun dapat siguro ang nagiging magandang ehemplo. Butong mabuhay at mamatay sa hirap na may inaasa ang pag-asa kaysa mabuhay sa karangyaan at kapangyarihan na ang hinihintay parusa. Magaling. Delikado na ang ibang nasa showbiz ngayon. Oo, baka pwede pang Oscar yan maano ang niya. Samantala, ang bahagi naman ng proceeds ng pelikula ay ilalaan ni Kuya Daniel Razon bilang tulong sa ating mga kababayang nalulong sa iligal na droga upang mabigyang pag-asa at direksyon ng buhay. Para doon sa mga nire-rehabilitate na mga nag-surrender na mga dating drug dependents at yung reintegration nila para sila ay magkaroon ng panibagong buhay na makakapagtrabaho sila ng maayos at makaiwas na sila doon sa paggamit ng drugs. Ikinatuwa rin ng mga opisyal ng PNP ang magandang tema ng pelikula na nagpapakita ng kahalagahan ng paglalagak ng tiwala sa may kapal. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue, Philippines. Tinulungan ng UNTV ang isang lola na tiga Rizal na may paggamot ang kanyang sakit sa balat. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Mula sa Cainta, Rizal, nagtungo ang isang 78 anyos na byuda sa UNTV Action Center sa Quezon City. Humingi ng tulong si Lola Delia Inoceno sa himpilan para sa kanyang idinaraing na sakit sa balat. Agad naman itong inilapit ng UNTV sa isa sa ating mga partner in public service at host ng Doctors on TV na si Dr. Casey Reyes na isang mahusay na dermatologist. This white bumps is what we call milia. So ano po ba ang milia? Ito po yung white bumps or cyst na may laman na keratin. We can also cure it or remove this with electrosurgery or by pricking. Dito naman po sa isang side ng face ni Nanay Felia, makikita niyo po mayroong horn formation. Instead of white, naging black na po yung horn. Matigas po siya. Usually this horn formation is what we call actinic keratosis. Actinic keratosis po, nagfo-form siya ng horn because of reaction to too much sun exposure. Matapos masuri ni Dr. Casey ang sakit sa balat ni Nanay Delia, agad nila itong ginamot at isinailalim sa medical procedure na cauterization. Niresitahan din ito ng home medications upang mas mabilis na maghilom ang kanyang sugat. Nagpapasalamat naman si Lola Delia sa tulong na natanggap sa pamamagitan ng programang Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Razon. Andito po ako muli para magpasalamat unang-una na po sa Panginoong Diyos, kay Kuya Daniel, kay Dr. Casey Reyes, kay Dr. CJ, at sa mababait nilang mga staff. Maraming salamat po ulit sa UNTV, Serbisyong Kasangbahay. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang mga balitang aming tinutukan at tinaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa anong panig ng daigdig.